Okay, good day. So meron tayong special case today. So ito ay galing sa isa nating customer na taga May Kawayan. So ito daw ay nalubog sa baha. So I think this is just the recent flooding. Yung dali din niya yung kanyang Kindle. Not sure if it's a Kindle tablet. So let's check. Ano ang kahintang. Okay. Mukha siyang malinis. And mukha siyang walang damage sa screen. So open natin. Importante dito, bago mag-test, clean muna, bago mag-on, mag-attempt to turn on, dapat mag-test muna kung mayroong short. Kasi, if i-on natin siya, o magpa-power on test tayo, na mayroong liquid damage sa loob, lalo lang, lalala. Okay? So, clean. Check natin kung kailangan natin mag-ultrasonic for this case, pero depende sa pagkakalubog niya. Okay? SD card. Okay, SD card is wala na dito, pero may sign na tayo na nakikita na nabasa. I hope hindi nila nilagay sa bigas ito. Sorpresa. Okay. Ayun na. Wow. Okay. So namumuti siya. Namumuti siya. Dapat hindi natin siya gamitan ng screw. Automatic screw. So na-break ko na yung seal ng mga screw. So pwede na tayo gumamit ng automatic. Anyway, if may ginagawa kayong ganito, yung mga screw, dapat yan, nino-neutralize yung screw mismo sa IPA. Wow. Yung daughter board na to looks absolutely broken. Ayun no, nag-flake na yan no. So, kailangan natin gawin. Okay. Soften natin yung, for sure makunat kasi itong ano to. Kailangan palambutin muna natin. So yung kanina binanggit ko na hindi natin kailangan, well, it turns out, we do need to use our ultrasonic for this. Okay. Medyo makunat siya. So, babad natin. Okay. So, that FPC connector seems fine. Well, isang magandang indication dito kasi hindi pa nagto-turn brown yung alawang. Not saying okay yun, but it could have been worse. Kapag napansin mo na dumudulas yung screw, kita mo na mas malaking head. Soak muna natin siya. So, may technique dito sa mga screw na to para hindi ma-prevent nyo yung nabibilog or nagsisira yung thread niya. No? Usually, you can, meron pa siyang isang pihit na konti pa kanan. Turn nyo siya ng konti pa kanan. Kasi konting-konti lang para lang malusin yung brake niya. Yung thread niya. Thermal. Heatsink pala. Sorry. Okay, so sumama yung APU copper. Sumama siya. Actually, isok na nga natin siya kasi isok na natin yung mga screw pati yung mga flex. Hindi natin siya magagawa ng tama. Sinusok natin siya kasi ano makunat yung mga screw makunat ang screw, siyempre posible ma-scrape siya. Important din dito na tayo gumagamit ng correct bit size na ating screwdriver. So we're using PH00 Phillips screws 00. Meron pa mas maliit dito yung 003 000, tatlong 0. Manual na tayo kasi para ma-prevent natin yung scraping.
really sure kung ano talaga itong nakikita natin na white stock na to. Maybe this is, tama bigas to. Wala natin alisin mo, chip. Yan. Okay, we're just starting to see the bigger picture here. Ano ba kayong OLED? May tanong ako eh. Pakitanong ko kayong OLED. Ang buhay. Nabuhay ba? Ah. Okay. Okay. Here comes a big surprise. Ang dito. Bam. Okay. So, may corrosion din dito. And nag-flake na yung kanyang PCB. So, I think what we're gonna do here is tanggalin natin itong CPU cover. Silipin natin itong eMMC. Basa din ang eMMC. What about the Broadcom? Yep, basa din ang Broadcom. Okay. So, okay natin ito maigi. Saka natin siya babad sa ating ultrasonic. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Mag-scrub down muna tayo. Hold na. Yep. So, hanggang dito talaga yung ating corrosion. Ay, yung tubig, no? Kailangan na talaga nito, no? Ating ultrasonic. Okay, let's use something stronger. Ating PCB cleaner. Wipe down yung mga nasa surface para hindi na siya kumalat sa tank. Diretso na, PCB cleaner ang ginamit ko kasi wala na talaga yung powdery stuff sa surface. I would be very surprised if walang short ito. Pero in fairness, wala tayong components na nakita matanggal. Bukod sa ultrasonic, dapat din ito ay may-bake sa preheater. Kasi para yung mga moisture in between the layers of the PCB is maluto. Let's see. We have a short sa ating cables. Surprisingly not. Sa APU, wala. Okay. So we have a short dito sa BQ side natin. Ah, wala. Ayan, false alarm. Sa front, eMMC. Yep, no short sa eMMC. No short sa cable side. Sa ating Broadcom. Yeah. What about VCC main? We have a short. None. The fuse is good. Good. Surprisingly talaga, wala pa siya masyadong kalawang. So, next thing to do now is mag-swimming na sa ating ultrasonic. So, may natutunan tayo kay Volter ng nakaraan. Nilalagay dito sa supot. Ito ang pupunuin ng solution, and then lulubog din ito buong plastic bag sa solution. So para nga naman daw hindi napakontaminate yung buong tank. Very genius. Okay, that's all for now. Okay, salang na po tayo no ang PCB ng Nintendo Switch Lite na nabaha. Okay, so ito yung long parts. Yan, sa ating malaking ultrasonic machine. Okay.